Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 23, 2023. Patuloy nga pong nakakapekto sa ating bansa itong shearline na posibleng magdulot ng pag-ulan dito nga sa may Bicol Region and Quezon. Umaabot na nga po yan hanggang dito sa may parte ng Palawan. At yung northeast monsoon naman o yung amihan, apektado naman po ang Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, and Metro Manila. Asahan natin na magiging maganda ang lagay ng panahon at malamig ang simoy ng hangin. Pero pagdating nga pa rin ng tanghali ay mararanasan pa rin natin yung mainit at maalinsang panahon. At ayon nga sa ating advanced weather forecast ng European Center, patuloy nga po sa mga susunod na araw ay posibleng makaranas pa rin tayo ng mga tuloy-tuloy na pagulan, lalong-lalo ng eastern section ng ating bansa dahil pa rin po yan sa shearline at yung paglakas ng easterlies. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga posibilidad na makakaranas ng pagulan. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, meron pong mga posibilidad na light rain dito nga sa may parte ng Bicol Region. Asahan naman natin na magiging maganda na ang lagay ng panahon dito sa may parte ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. May mga isolated rain shower tayo dito nga sa may parte naman ng Davao. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, asahan natin may mga posibilidad na mahina at katamtamang pagulan sa Polillo Island. Dito nga po sa may parte ng Batangas. Asahan din natin may mga very light rain sa eastern section ng Northern Luzon. May mga pag-ulan din posibleng asahan sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, may mga posibilidad na pag-ulan dito sa parte ng Mindoro Provinces at halos malaking bahagi naman ng ating bansa ay magiging magandang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan po natin na cloudy sky po yung Luzon at may mga posibilidad na mahina at katamtamang pag-ulan. Gayon din nga po sa may parte ng Visayas ay magiging maayos naman ang lagay ng panahon. Asahan lamang natin yung isolated rain shower sa parte ng Cebu. Dito naman sa may Davao, maayos at maganda rin ang lagay ng panahon. Makulimlim na kaulapan, posible lamang maranasan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito sa ating advanced weather forecast bukas, November 24, tuloy-tuloy nga po may mga posibilidad muli na pag-ulan. Dito nga po sa may eastern section ng southern Luzon, Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng November 25, tuloy-tuloy pa rin po apektado ng shearline ang eastern section ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. By November 26, By November 26, asahan pa rin natin sa may parte ng Luzon at Bicol Region may mga tsansa ng pag-ulan dahil pa rin po sa shearline. Pagdating naman po ng November 27, dito nga po ang shearline natin ay aangat hanggang sa parte ng extreme northern Luzon at iiral naman bagyang hihina yung northeast monsoon. Pagdating naman ng November 28, muling bubugso yung northeast monsoon. Yung shearline natin ay makaka-apekto yan dito sa extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng November 29, dito nga po yung paglakas ng northeast monsoon at yung shearline, ito naman muli ang magdudulot ng pag-ulan sa parte ng Bicol Region, Central Luzon, Visayas, abot po yan hanggang sa parte ng Palawan. Kaya ba yung pag-ingat at paghahanda pa rin sa ating mga kababayan na magiging maulan pa rin po tayo sa mga susunod na araw. By November 30, may mga posibilidad na malalakas na pag-ulan ng halos buong eastern section ng ating bansa. Kaya maghanda po tayo dyan. Ito po yung shearline na magdudulot ng matitinding pag-ulan dito nga sa may parte ng Tugigaraw.
by December 1, tuloy-tuloy nga po, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. And December 2, yung shearline pa rin ay makakaapekto sa ating bansa. Again, na nakita natin sa ating advanced weather forecast, wala po tayong posibleng imo-monitor na bagyo ngayong buong linggo ng ating advanced weather forecast. Pero again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung mga posibleng senaryo ng mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Bagamat wala man pong mga bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero yung mga pag-ulan po dulot ng shearline ay makakaapekto nga po ng matindi sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.